Yan, magandang umaga po sa ating lahat at narito po tayo ngayon. Magbibigay tayo ng oras para sa pakikinig ng kanya pong salita. At salamat sa bawat presensya niyo po. At ngayon nga po ay darako na tayo sa ating pong preaching of the word. So it's our 17th Lord's Day, May 4, 2025. Isang makapangyarihang hari sa Biblia. Meron siyang malawak na kaharian. Ang kanyang pangalan ay si Haring Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 4, makikita po natin kung paano siya itinaas ng Diyos. Tinaas siya sa kanyang kapangyarihan, ngunit dahil sa kayabangan at pag-aakalang siya ang may gawa ng lahat ng tagumpay, siya'y ibinaba ng Diyos. Sa kanyang pagmamataas, sinabi niya po sa Daniel chapter 4, verses 29 to 30, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumakad sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan?" Sabi ni Haring Nebuchadnezzar. Bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan. Dito makikita kapansin-pansin na talagang nagmamalaki si King Nebuchadnezzar. Yung lahat ng nakikita nyo, saan aabutin ng mata nyo, ay sakop ko yan. Sabi niya sa Daniel chapter 4, verse 31, dito po yung naging tugon ng Diyos sa kanyang kayabangan. Alam niyo po anong sabi sa Daniel 4:31? Ang kaharian ay inalis na sa iyo. So yung kanina lang yung pinagyayabang niya na itong kaharian na ito ay galing sa aking makapangyarihan na tungkulin, na kamay, na ako yung gumawa ng mga bagay na ito. Tumugon ang Diyos. Inalis ko na sa kamay mo ang kaharian na yan. Ang kaharian na yan, inalis ko na sa iyo. Siya po ay naalis sa trono at namuhay gaya ng hayop sa ilang. Ngunit matapos ang itinakdang panahon, mabuti ang Diyos sa kanya, ibinalik din siya sa kanyang isipan at kanyang kaharian. At kumikilala siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya sa Daniel 4:32, ang kataas-taas ng Diyos ay namumuno sa kaharian ng mga tao. So ngayon, ina-acknowledge niya ng Diyos. Pero kanina, ina-acknowledge niya yung sarili niya. Pero dito, sabi niya, ang kataas-taas ng Diyos ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang nais. Ang punto po ng kwento dito, ang kwento po ni Nebuchadnezzar ay isang matinding paalala sa atin na ang Diyos ang tunay na hari ng kasaysayan. He is the sovereign God over the history. Siya ang nagpapataas ng hari at siya rin ang nagpapababa ng hari. Wala ni isang pinuno ang naupo sa trono na hindi pinahihintulutan ng Diyos para sa kanyang layunin. So ito po ay isang malinaw na larawan ng probidensya ng Diyos sa kasaysayang ng tao. Maliwanag na larawan
na merong Diyos na kumikilos. Ito yung providence of God in the history of man. Na ang mga tagumpay at pagbagsak ng mga pinuno ay hindi random. Hindi siya random. Hindi siya para bang, wala kasi ganito nakudita kasi, kaya nawala sa pwesto. O bunga lamang ng politika, kundi bahagi ng maingat at matalinong pamamahala ng Diyos sa mundo. Yan ang providence ng Diyos. Kaya sa halip na matakot tayo sa mga pangyayari ngayon, pangyayari sa gobyerno, pangyayari sa mundo, tayo'y dapat magtiwala sa Diyos na siyang may kontrol sa lahat. Mabasahin ko po sa inyo ang Job chapter 38 verses 25 to 27. Sinabi dito, sinong humukay ng daluyan para sa mga agos ng ulan at para sa kislap ng kidlat ay gumawa ng daanan upang magpaulan sa lupang hindi tinatahanan ng tao, sa disyerto na kung saan ay walang tao, upang busugin ang giba at sirang lupa, at upang sibulan o sibulan ng damo ang lupa. Dito po, under the providence of God within His divine sovereign works, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung extent ng kanyang providential control. At gusto ko pong ibahagi sa inyo yung bagay na natutunan ko. Pero bago tayo pumunta doon, mahalaga na tayo po bilang mga Reformed believers, Reformed congregation, dapat maunawaan natin and distinguish between what is predestination and providence. Ano yung predestination? Ano yung providence? Ang aming pong tutor sa GMA ay tinuro sa amin ito. Pastor Noel Espinosa. Predestination is not the fulfillment itself. Hindi pa daw yun yung katuparan. But rather the decree, the purpose, the plan established in eternity. Yun ay plano pa lamang. Pag narinig mo yung predestination, hindi pa yung kaganapan. Hindi pa yung naisakatuparan. In short, predestination is not providence. And providence is not predestination. Ang bawat, each has its proper place in the outworking of God's eternal counsel. Kaya marinig natin yan, sinasabi po ng iba, bakit pa mag-evangelize kung may na-predestined na? Na-predestined na, bakit pa daw tayo mag-evangelize? Kaya ang sagot natin dyan, ang predestination ay hindi pa fulfillment. Wala pang actual na redemption. Wala pang actual na conversion. Wala pang actual na imputation of Christ's righteousness. It is under the providence of God, which is doon nangyayari ang fulfillment o execution ng decree o pagplano ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Kung sino-sino ang pinili niyang biyayaan ng kaligtasan. Kaya when you hear yung mga ganitong argumento, may predestined ng Diyos, may pinili ng Diyos, bakit ka ba lalabas? Yung pagpili na yun ay hindi pa yung aktual na kaligtasan ng tao. Nangyayari ang aktual na conversion, kaligtasan, doon sa means. Ano yung means na yun? Preaching of the word. At nangyayari yun under the providence control of God.
tungkol po sa extent ng providential control ng Diyos sa kanyang buong sanlilikha, meron itong tatlo. God's extent providential control, meron itong tatlo. God's control over nature, God's control over human history, and God's control over incidents. Kapag sinabi natin providential control, tinutukoy po natin dito yung aktibong pagkilos ng Diyos sa bawat bahagi ng kanyang nilikha. Mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaking kaganapan ayon sa kanyang plano. Kaya kapag sinabi natin extend, pinag-usapan natin kung hanggang saan ang sakop. Kung hanggang saan ang sakop ng kanyang pagkilos. Kaya dinidescribe ko po sa inyo itong Diyos na pinaglilingkuran natin. Gaano kalawak ang sakop ng kanyang kaharian, ng kanyang pamamahala bilang isang makapangyarihang soberanong Diyos. Ang tanong, sakop ba nito ang kalikasan? Opo. Sakop ba nito ang kasaysayan ng tao? Opo. Sakop ba nito ang mabuti at masama? Opo. Pero may pagkakaiba sa paraan ng kanyang pagkilos. Sa madaling salita, ang extent of God's providential control ay tungkol po sa kung gaano kalawak ang sakop ng kanyang pamamahala sa lahat ng bagay sa mundo ayon sa kanyang mabuting layunin. Sa umagang ito, unahin kong ibahagi sa inyo ang God's control of nature. God's control over nature. At gawin ko itong series, sermon, hanggang matapos natin itong tatlo. Para sa araw na ito, focus muna tayo sa extent of God's providential control over nature, yung number 1. And so today, let's consider the title of the sermon, Sa Bawat Sulok at Takbo ng Kaligtasan. O, sa bawat sulok at takbo ng kalikasan, may Diyos na kumikilos. Sa bawat sulok at takbo ng kalikasan, may Diyos na kumikilos. Stephen Charnock sa kanyang book, A Treatise on Divine Providence, he said about the extent of God's providence, yung sakop. Sabi niya dito, extent of providence, the whole earth, ang buong sanlibutan, all things in the earth, lahat ng bagay sa loob ng mundo. All the hairs daw, lahat daw ng buhok on the heads of these men. Bilang niya. Ilan yung puti, ilan yung gray, ilan yung itim. May mga kuto pa uli sa alam na din yan. Balakubak, alam din. The meanest worm as well as the mightiest prince. Yung pinakamaliit na uod sa balat ng lupa. At yung pinakadakilang mga hari, mga tao. The lowest shrub as well as the tallest cedar. Every cranny, corner, or chink of the earth. So, ibig sabihin, ito ay providensya ng Diyos. Ang buong daigdig. Lahat ng bagay sa daigdig. Bawat hibla ng buhok sa ulo daw ng mga taong ito. At kasama tayo doon. Ang pinakamababang uod, gayon din ang pinakadakilang prinsipe. Ang pinakamababang palumpong, gayon din ang pinakamataas na sentro. Bawat sulok, gilid o siwang ng daigdig ay sakop ng probidensya ng Diyos. Sakop nito. Kaya anong punto po mga kapatid? Walang siwang o kahit tuldok na espasyo sa langit,
sa lupa na hindi sakop ng providensya ng Diyos. Walang siwang, maliit na siwang man o tuldok sa langit at sa lupa na hindi sakop ng providensya ng Diyos. Kaya sasabihin ng iba na, uy, aksidenteng nangyari yun. Ang sagot natin ay, hindi aksidente yun. Providential yun. Providential yun. Narinig nyo naman yung balita, ano yung nangyari sa Esitex. Yung dalawang sasakyan na punong-puno ng mga bata, sila'y pupunta lang sa isang activity na wala namang masamang intensyon, kundi ay pumunta doon. Suddenly, merong bus, passenger bus, tinumbok yung kanilang likuran. At sila ay parang napisa. Talagang, alam mo yung lata na nakatayo? Pag inapakan mo yan, talagang humalik sa lupa. Ganun po nangyari sa dalawang sasakyan nito. Yuping-yupi. I-imagine mo yung mga bata na nandoon, yung mga tao na nandoon, nayupi yung mga katawan nila. May nabuhay doon isang bata, isang anak. Yung magulang nila patay. Pero yung bata umiiyak pa. Sabi nila, buti na lang daw nandun sa ano ba pa? Yung car seat. Pero yung dalawang magulang patay na. Tayo mga Kristyano, paano natin tignan yun? Aksidente ba yun? Pinahintulutan ng Diyos yun. Kasama sa karunungan ng Diyos yun. Nasasabihin ng tao, kung pinahintulutan ng Diyos yun, napakasama namang Diyos na yan. Ganon ang nangyari kay Job. Ganon ang nangyari, ganon yung argumento ni Job. Saan ba yung Diyos na yan? Ano yung kasalanan ko? Bakit nawala yung mga anak ko, mga ari-arian ko? Pero may sagot ang Diyos sa mga nagyayabang. Yung mga bagay na yan, aksidente, namatay. Hindi na dapat sakop ng ating isip yan. Ang Diyos ang may akda ng lahat. Siya ang nagbigay ng buhay, siya din ang tatangay nito. Ni Job, the Lord gives, the Lord takes away. Praise the Lord. So in the same way, nais natin bigyan emphasis na sa usapin ng kalikasan. Ang dami ng pagpatak ng ulan na bumabagsak sa lupa, ang direksyon ng hangin kung saan man dumarating at galing yan, saan pupunta yan, ang bawat galaw ng mga ibon sa impapawid. Yung mga langgam, kung ilan yung mga langgam na yan, o kahit pa ilan hampas ng alon ng dagat, lahat ng iyan ay bilang ng Diyos. Lahat ng yan ay bilang ng Diyos. Kahit itong electric pan na to, ilang beses ito umiikot, alam ng Diyos yan. So unang aral natin under the extent of God's providential control sa kalikasan ay, number 1, ang kalikasan ay hawak ng Diyos. Hindi ito ligaw, kundi pinamumunuan.
Ang kalikasan ay hawak ng Diyos. Hindi ito something na ligaw na bigla na lang sumulpot. Tinatawag na ng Big Bang Theory. Hindi ito ligaw, kundi pinamumunuan. Sa karaniwang pagtingin ng mundo, ang kalikasan po ay parang pinapatakbo ng mga natural forces. Gravity, of course. Natural laws, in-acknowledge natin yan. Gravity, weather patterns, tectonic plates, at iba pa. Minsan pa nga, ginagamit ng mga ibang tao yung salitang Mother Nature. Yan kasi, yan yung walang disiplina. Yan, yung mga tao na yan, kaya nagalit si Mother Nature. Yung Mother Nature. Saan ang galing si Mother Nature na yan? Para bang ang kalikasan ay may sariling kapangyarihan o kalooban. Hindi po totoo. Kaya pag narinig nyo yung mga salitang Mother Nature, walang katotohanan po yan. Tignan natin yung background ni Job. Si Job, sinasabi sa Biblia, chapter 1, siya ay matuwid na tao. Isang tatay na tawag dyan, a prayerful father, a prayerful person who always regularly, daily intercedes for his children. Lumalayo siya sa kasamaan. Matuwid na tao si Job. Pero pag sinabi kong matuwid, hindi ito sinless perfection. Subalit bigla siyang dumanas ng matinding kapighatian. Nawala ang kanyang mga anak, yung mga ari-arian at pati yung kanyang kalusugan. Hindi niya alam na mayroong mangyayaring espiritual na pagsubok sa likod ng lahat ng ito. Makikita natin yan sa book of chapters 1 and 2 sa book of Job. Ito yung frustration ni Job. Ito yung sama ng loob niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaparusahan gayong siya'y matuwid. Hindi niya maintindihan bakit ko kailangan danasin to. Paulit-ulit siyang humihingi ng sagot sa Diyos. Paulit-ulit. Gusto niyang humarap sa Diyos sa isang uri ng paglilitis. Parang ganon. Gusto niyang humarap. Gusto niyang harapin ang Diyos. Para sa isang korte. Gusto niyang harapin ang Diyos doon. Malinaw yan sa sinabi sa Job 13:23 to 24, sabi niya dito, saan ba ako nagkamali? Sabi ni Job, saan ba ako nagkamali? Ano bang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? May nagawa ba akong kasalanan, Panginoon? Bakit ako'y iyong pinagtataguan? Para daw pinagtataguan daw siya ng Diyos. Bakit itinuturing mo akong isang kaaway? Ganun yung mga salita ng taong ito, si Job. Hindi niya sinasabing perpekto siya, pero hindi niya maintindihan kung bakit sobra na ganun na lang kabigat ang kanyang pinagdadaanan. May paliwanag kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ni Job ay nagbigay ng lumang paliwanag. Sabi, nagkakaganyan ka kasi. May tinatago ka kasing kasalanan. Yung mga legalistic na mindset. May ginagawa ka kasi. Diba? Guilt tripping. Pero tinuwid mismo ng Diyos ang ganitong paniniwala sa huli. Sa Job 42 verse 7. Ito yung naging tugon ng Diyos. Ang tugon ng Diyos ay hindi pagpapaliwanag, kundi pagpapakilala.
Hindi niya papaliwanag kung bakit mo naranasan yung mga bagay na yan. Hindi niya ipapaliwanag kung bakit nangyari yung mga problemang iyan. Kundi sa kabila ng mga unos na ito ay dito ipapakilala niya kung sino siya. So ito ay hindi paliwanag kundi pagpapakilala. Sa Job, makikita natin chapters 38 to 41, diyan makikita mo nagsalita ang Diyos. Pero hindi niya ipinaliwanag ang dahilan ng pagdurusa ni Job. Sa halip, anong ginawa niya? Ipinakita niya kung sino siya. Ipinakita ng Diyos kung sino siya. Sa gitna ng problemang yan, matinding pagsubok na yan, ang Diyos na may likha at may hawak ng lahat, lalo na ng kalikasan. Kaya sabi niya nga sa verse 2, Job 38 verse 2, sabi niya, sino kang mag-aanilangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Ang dami mong tanong tungkol dito, lumilitaw lamang na mangmang ka. Nasaan ka ba noong nilikha ko ang mundo? Sige nga. Sabi ng Job 38 verse 4, nasaan ka? Ikaw tao, na ikaw ay nilalang lamang, ang dami mong tanong. Paniwanag sa Job 38 verse 25, makikita natin dito, sino ang gumawa ng daan para sa ulang bumubuhos o ng landas para sa kidlat? Dito makikita natin ang talatang ito ay bahagi ng serye ng mga tanong ng Diyos tungkol sa kalikasan. Sa Hebreo, ang salitang ginagamit para sa daan, who makes the way, who makes the channel, ay nagpapahiwatig ng disenyo at layunin. Hindi ito basta natural na pangyayari lamang. Kahit ang ulan at kidlat na tila random o mapanganib, ay may itinalagang daan mula sa Diyos. Kaya maliban sa sitwasyon ni Job, at nasagot na natin ang ugnayan nito sa layunin ng Diyos, sa kabilang banda, hindi umaandar ang kalikasan dahil sa blind forces o Mother Nature, kundi dahil sa Ama na nasa langit. Lahat ng bagay na nangyayari, hindi dahil sa laws of nature. Kasangkapan ng Diyos mga yan, pero ang Diyos ang namamahala diyan. Sabi ni Herman Bavinck, nature is not self-operating. It is God's servant. Yung nature daw is God's servant. Lingkod daw ng Diyos ang nature, ang kalikasan. Executing His decrees, moment by moment. Imagine mo, lingkod daw ng Diyos yung kalikasan. And it does execute yung decree ng Diyos, yung plano ng Diyos from eternity. Sakop yung kalikasan. Ito maganda sa providensya ng Diyos. Tingnan niyo. Nilikha niya ang langit at lupa sa Genesis chapter 1. Makikita natin paano niya nalikha ang sanlibutan. Una, plinano sa eternity. Nangyari yung providential work ng Diyos na isa katuparan. Providence yun. Naging actual yung una ng decree, yung plano.
by His powerful words, let there be life, and there was light. Yun yung providential outworking ng Diyos. Pero ito, tingnan nyo, nung nilikha niya ang bawat planeta, ang bawat bagay sa langit at sa lupa, iniwan niya bang ganyan lang? Hindi. Kaya may tinatawag yung sustaining providence ng Diyos. Sinusustain niya yan. Moment by moment, second by second. Ganun din sa atin, mga kapatid. Kung paanong hindi ka agad-agad namamatay ang puno, hindi natutuyo, kundi dumadaan siya sa kanyang kaparaanan para siya magbunga. Ganun din tayo. Lahat ng bagay sa atin para tayo ay lumago sa ating pagiging Kristiyano, sakop ng Diyos yan. Dito pinapakita ng Diyos ang naglalagay ng daan para sa ulan at kidlat. Mga bagay na karaniwan nating iniisip na natural lamang, ngunit sa pananaw ng banal na kasulatan, lahat ng kilos ng kalikasan ay nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Diyos. Hindi siya malayo. Siya'y aktibong kumikilos sa bawat bagyo, sa bawat ulan. Sa ulap man o sa lupa. Sabi ni John Calvin, there is not one blade of grass. There is no color in this world that is not intended to make us rejoice. Ang implikasyon nun, ang bawat aspeto ng kalikasan ay bunga ng probidensya ng Diyos. Kahit isang damo lang, probidensya ng Diyos yan. Sabi ni Herman Bavinck, nature is not independent from God. Ang kalikasan is not independent from God. It's not a machine that functions on its own. It is a theater of God's glory, constantly upheld by His hand. Kaya nga, tignan mo, di ba, minsan tayo mga tao, pag napunta tayo sa mga matataas na bundok, tapos naging parang nakikita mo yung horizon. Pag napunta ka sa Namuklod, makikita mo yung Pampanga. Di ba? Parang namamangha ka pa. Ay, ganda. Totoo yun. Parang nakikita mo in a form of theater na God is demonstrating the wonders of His creation before your eyes. At ikaw ay namamangha, ang ganda pala talaga ng ay nakikita ko yung bundok ng duno, ay ang lawak ng dagat. Na-appreciate mo. Yan ang wonders ng creation ng Diyos. Ang sinasabi ni Bavinck dito ay lubhang taliwas sa makabagong pananaw na autonomous nature, na para bang ang kalikasan ay umiikot batay lamang sa sariling batas, natural na proseso o random forces. Sa pananaw po ng Biblia, ang lahat ng bagay sa kalikasan mula sa pag-ikot ng mundo, pag-ulan, paglindol, o paglago ng mga halaman ay pinanatili ng Diyos mismo. Hindi siya lumikha at iniwan na lang ang sanlibutan
para gumana ito sa kanyang sarili. Hindi po. Bagkus siya ay aktibong nakaugnay sa bawat detalye ng galaw ng mundo. Sabi nga sa Hebreo chapter 1 verse 3, He upholds the universe by the word of His power. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 17, and in Him all things hold together. Nasa kanyang makapangyarihang kamay that everything is being upheld. Yan yung aral sa atin, hindi tayo dapat matakot na parang walang kontrol ang Diyos dito. Minsan, nagdudulot ito ng trauma. Nung nangyari yung aksidente, yung iba ay, huwag na lang tayong magbiyahe, baka tayo ay mamatay na. William Plumer has an insightful definition of providence. Sabi niya dito, ang providence ay ang pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ang mga gawa ng providence ng Diyos ay yaong kanyang mga gawaing lubos na banal, puno ng karunungan, at makapangyarihang pag-iingat at pamumuno. Ngayon kung may ganito palang definition, ang providence ng Diyos, bakit tayo matatakot nga? Dahil walang bagay na nangyayari sa buhay, sa mundong ito, sa paligid natin, na walang kontrol ang Diyos. Lahat ng bagay ay sakop ng kanyang karunungan. Kaya ito ang assertion natin as believers of this doctrine. Ang sino mang hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakaalam, hindi nagmamalasakit, hindi tumutulong at hindi nagliligtas, ay hindi tunay na Diyos. Yung kanilang pag-aangkin na yung Diyos na ganito. Pero yung wala yung mga ganitong klaseng characteristics, ay hindi tunay na Diyos yan. Diyos-Diyosan lamang yan. At walang kapangyarihan yan. Meron nga akong kilala, isang nag-aangkin na anak daw ng Diyos. Pero nasaan ngayon? Nasa kulungan. Pwede ba yun? Anak ng Diyos tapos nakulong ka. Hindi ba kahihiyan yun? Paliwanag natin, ang tunay na Diyos ay nakakakita ng lahat. Ang tunay na Diyos ay nakakarinig ng panalangin. Kaya tayo nananalangin kasi nakakarinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Ang ating Diyos ay nakakaalam ng ating kalalagayan. Ang ating Diyos din ay nagmamalasakit sa kanyang nilikha. Ang ating Diyos ay tumutulong sa oras ng pangangailangan. Yan ang Diyos natin. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Ang Diyos na wala ng mga katangiang ito ay walang pagkakaiba sa idolo. Isang Diyos na walang kapangyarihan at walang silbi sa tunay na buhay. Kaya nga, nung last Thursday, nung Bible study natin, ano yung tinuro ko doon? Magtiwala tayo. Huwag sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Gawa ng kamay ng tao. Mga rebulto. Mga rosaryo. Walang kapangyarihan yan. Hindi ka pagagalingin dyan. Walang kapangyarihan yung mga bagay na yan. Pangalawang aral, tanda ng kaharian. Tanda ng kaharian. Kapahayagan ng hari sa kalikasan. Tanda ng kaharian.
kapahayagan ng hari sa kalikasan. Tumutukoy ito sa mga milagro bilang revelation ng Messianic Kingdom at paghahari ni Kristo. Yung mga milagro, yung mga tanda na ginamit sa kalikasan ay kasangkapan ng Diyos para ipakita at ipakilala na siya si Mesiyas. Una na dyan, yung wedding at Cana. Sa John chapter 2, verses 7 to 9, where Jesus turned the water into wine. Ang natural process para yung isang bagay, isang tubig na maging wine, ay dumadaan po sa fermentation process. Pero God in His sovereign power ay in-skip niya yung process ng nature na yon. Makikita mo that God has the right, the authority, has the power over natural processes. Pwede niyang i-shortcut yun. Kaya tayo, bakit tayo naniniwala pa rin na may mga milagro? Yung tipong hindi na kaya ng proseso ng gamot, we can still ask, we can still pray to God, Lord, have mercy. Pwede din siyang mag-execute ng milagro para i-skip yung normal medication process. Pwede niyang gawin yun. At nangyayari pa rin yan, di po ba? Minsan, malaman mo sa Google, sa mga sabi-sabi, ay actually yung sakit na yan, it really takes mga 1 month. But lo and behold, to God be the glory, yung 1 month na sinabi sa'yo ay 1 week lang. Gumaling ka na. You see? By definition, yung mga ganong sakit ay 1 month, 2 months, 3 months. Pero God intervenes. He skips. I-shortcut niya. Mapabagaling ka kaagad. Yan ang Diyos natin. Diyos ng kalikasan. Yan ang Diyos ng kalikasan natin. Sabi sa John 2 verses 7 to 9, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang ngang dinala. Verse 9, nang matikman ang pinuno ng handaan ang tubig na naging alak. At hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. Sa senaryo ito, makita natin idinetalye kung paano ginawa ang milagrong ito at tila lumalabas ng dahilan ng milagrong ito ay para lang hindi mapahiya ang host ng kasal sa mga bisita. Isa pang dinadahilan dito ay si Jesus ay tila bang sunod-sunuran sa kanyang nanay. Dahil yung nanay dito ay nag-i-insist. Wala na silang anak. Hindi ito sinasabi na pinapahintulutan tayo na maging lasenggo. Iba yung usapan dito, iba yung konteksto na sinasabi dito. So tandaan natin, itong John chapter 2, yung turning water into wine, ito ay unang demonstration. Demonstration ng Diyos sa paggawa ng tanda o the first miraculous activity in the public. In public. At ang demonstration na ito ay messianic implication. May messianic implication. Ibig sabihin, una, to authenticate his messianic claims. Ginagawa niya yung tanda na ito to prove that he's indeed the Messiah. Na siya si Mesiyas. At ito yung higher reason. Ito yung higher reason na sa pamamagitan ng tanda o milagrong ito ay mapapatunayan na si Jesus yung pinangakong Mesiyas na darating.
Pangalawa, mababasa natin sa verse 11. So una, messianic claims, to authenticate his messianic claims sa John chapter 2, the first miracle of Jesus Christ turning water into wine. Second is, verse 11, ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Cana ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian. At sumampalataya sa kanya ang mga alagad. So dito malinaw, pangalawa, ano yung higher purpose? Bakit nangyari yung tanda na yun? Because of this purpose. Because of this goal of this message. Ito ay para maipahayag ang kanyang kaluwalhatian at pagtibayin ang claims ni Jesus na siya nga ay sugo o anak ng Diyos. At dahil dyan, the disciples themselves truly believe, na strengthen, their faith were increased. Mas nalaman nila, mas naging kumbinsido sa kanila nga, ito nga si Mesiyas. Dahil ginawa niyang tanda, yung milagro na ito. Because napaka-critical and vital yung pace ng missionary work of Christ dito, kasi yung mga disciples na ito ay hindi pa kasi ganun ka-convince na si Jesucristo ay tunay na sugo ng Diyos, siya ang Mesiyas. Kaya kailangan niyang ipakita ang mga tanda na ito para bang ipamukha sa inyo, ako ang tunay na anak ng Diyos, ako si Mesiyas, at nakita niyo yung mga tanda na ito. That is the higher purpose. E minsan, pag may nangyaring milagro, hindi yan para sa sarili, very subjective. Kundi there is this higher purpose. Yung objective claims. Sabi sa expositor's commentary, the effect of this miracle is noteworthy. It marked the beginning of a ministry accompanied by supernatural power. And it proved so convincing to the new disciples that they put their faith in Him. The deed helped confirm the conclusion they had drawn from their previous interviews with Him. Jesus must be the Messiah. And it proved them right. Also, D.A. Carson comments on this. The text explicitly states, and his disciples believe in Him. Carson points out that this is a crucial consequence of the sign. That the miracle was not just a favor for the wedding hosts. Hindi lang yung para paboran yung request ng wedding host. No. It served to strengthen the faith of Jesus' followers, confirming their initial conclusions about Him being the Messiah. So makikita nyo po, lahat ng bagay pwedeng gawin ng Diyos kasangkapan to prove that He is indeed God. He is the Savior of His people. E ganun din sa atin. Kung meron siyang purpose, higher purpose, pwede niyang gamitin yung mga ordinaryong bagay to highlight, to prove that there is this high purpose na dapat mangyari. Sa chapter 5 of our confession on divine providence, London Baptist Confession of Faith, sabi dito, God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, upholds, directs, arranges, and governs all creatures and things, from the greatest to the least, by His perfectly wise and holy providence. Chapter 5 ng ating Confession of Faith. To the purpose for which they were created, He governs. Pinamamahalaan niya
according to His infallible knowledge. Infallible foreknowledge. I would add, foreknowledge. And the free and unchangeable counsel of His own will. His providence leads, His providence leads to the praise and glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Yan ang paliwanag sa atin. And all these things point to the glory of God alone. Not for your glory. Hindi subjective. Anong implikasyon sa atin dito? Implikasyon. The application is, pagsamba dapat natin ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Ang pagsamba ay nakaugat sa mga ipinapaliwanag na katotohanan ng Diyos. Matatagpuan natin yan sa banal na kasulatan. Na ang pagkaunawa ng lahat ang nangyayari ay nasa ilalim ng maingat na pagkakaloob ng Diyos ay nagtutulak sa atin sa simbahan na sumamba, hindi lamang sa damdamin, kundi sa malalim na pagkaunawa sa kanyang mga katangian, karunungan, kapangyarihan, at awa. At pagkilala sa Diyos. That's number 2 application. Pagkilala sa Diyos bilang tagapamahala ng kalikasan. Kilalanin mo ang Diyos bilang tagapamahala ng kalikasan. Tayo, di isang iglesia, tinubos ng Diyos, ay tinatawag na kilalanin. Kilalanin siya bilang may kontrol sa kalikasan. Ulan, hangin, panahon at lahat ng siklo ng kalikasan. Hindi ito basta natural na proseso lamang. Ang Diyos ay aktibong namamagitan at umaakay dito para sa kanyang layunin. Ito yung hamon para sa atin. At dito tayo magtatapos. Ano yung hamon, mga kapatid? Magpuri hindi lang sa biyaya, kundi pati sa likod ng pagsubok. Sambahin mo ang Diyos mo. Hindi lang sa panahon na ikaw ay punong-puno. Ikaw ay abundantly blessed. Kundi sambahin mo din siya. Purihin mo siya kahit sa likod ng pagsubok. At ganoon ang nangyari kay Job. Una, dami niyang reklamo, ang dami niyang tanong. But all the while, he realized that he was wrong and he repented of his sins. And by the graciousness and mercifulness of God, He restored Job. Ang hamon sa atin, matutong magpuri sa Diyos, hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi pati sa gitna ng mga unos, literal man o espiritual. So sana naging maliwanag sa atin ang mensahe ito. At gabayan pa tayo ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, kalulos-lulos ang aming pong kalalagayan. Kung kami ay malayo sa inyo po, nasasakop na kapangyarihan. Kalulos-lulos ang aming pong kalalagayan kung kami ay inyo pong pababayaan. Kalunos-lunos ang aming pong kalalagayan kung wala kami sa tamang daan at wala kami ugnayan sa aming Panginoong Hesukristo.
Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami. At salamat dahil kahit paman sa kalikasan, ipinakita niyo sa amin na tunay nga kayo ay may kapangyarihan sa kalikasan. At nagagamit ito para kami ay i-preserve ang aming pong buhay. Meron kaming libreng hangin, libreng oxygen, at hindi binabayaran, hindi binebenta. Salamat. Dahil ginagamit yung kalikasan na ito para masustain, ma-preserve ang buhay namin. All for the glory of God alone. At tulungan niyo kami, Panginoon, na habang nararanasan namin ang mga biyayang ito ay kami din ay ihanda namin ang aming pong mga sarili para lalo pa namin maipalaganap ang Ebanghelyo upang marami ang mas makilala sa inyo. Sa tulong niyo, sa awa niyo, mangyayari ito. O Diyos, salamat. Dahil muli, tinuwid niyo kami. Muli, tinuruan niyo kami. At naging maliwanag sa bawat isa sa amin ang aming pong tungkulin bilang isang Kristiyano. Sa iyo namin ibigay ang lahat ng ito sa aming pong tanging pangalan ng aming pong Panginoon Jesus at tagapagligtas namin. Amen. Amen. Amen.